Pumunta naman tayo, mga bossing, dun sa impeachment kahapon bago tayo magpunta. Kasi hindi natin napag-usapan yung hoy, hindi natin napag-usapan kahapon yung cross-examination doon kay Gina Acosta. Napakaganda kasi ng cross kay Gina Acosta. Malinaw na malinaw, mga bossing, yung kanyang mga sagot. Ayan Kasi nung siligutan, ang nagtatanong, puta, yung bagal-bagal talaga. Sobrang bagal niligutan, wala nang maintindihan si Gina Acosta. Si Gina Acosta, hirap na siyang magtagalog, hirap na siyang mag-express ng kanyang sarili. Ang hirap pa ng magtanong niya, no? Napakabobo pa ng mga tanong nito niligutan, tapos ang bagal-bagal, mas inuuna pa yung mga innuendos. So ngayon, mga bossing, panoorin natin yung mga sagot niya dito. Kasi tingnan mo, mabilis naman. Sabi niya, bakit to sumasagot ka dito, ang bagal mo? Ay, sumasagot ka dun, ang bilis mo. Pag rapido din yung sagot mo. Pero pag ako yung nagtatanong sa'yo, wala kang masagot. Hindi mo may sagot. May problema sa sarili mo, ligutan. Ang problema, ikaw, hindi na yung tinatanong mo. Kasi ang haba-haba ng anong tanong mo, ang bagal-bagal mo pa magtanong. Natataranta na yung tao, hindi niya talaga matandaan yung tanong mo. So, ang problema nasa iyo. Kasi talaga dapat kinumpara mo yung sarili mo. Bakit pag mabilis magtanong, mabilis mo rin nasasagot? Di bilisan mo yung tanong mo para mabilis na masagot nito ni Acosta. Tangina ninyo. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Ito, pakinggan natin itong malupit na mga sagot ni Acosta dito sa cross. Kasi pinalalabas nila na si Acosta ganito, si Acosta ganyan. May mga pagkakamali sa pagdi-disburse, eto, i-play natin to para kumalat itong magandang cross. It only took this lawyer 28 minutes to finish yung kanyang cross. Siligutan mula umaga hanggang hapon. Mula umaga hanggang hapon, natapos niya yung isang buong araw ng hearing, mga bossing. Natapos niya yun. Sobrang bagal niya magtanong. Samantalang ito, natapos niya yung kanyang cross-examination sa loob lamang ng 30 minutes. Di ba? Hindi kayo nahihiya niyan? Ligutan, sinasayang yung pera ng taong bayan. Hanap ng pera kay Mary Grace Piato. So magpasalamat lang muna ako sa mga nag-share ng blessing Kay Arisiam at saka kay Laila Marqueze. Mabuhay. Pagka mga ganyan mga nagpapakulay, kailangan talaga yung mga yan, binibigyan niya ng mga papugay. Dahil pinapakita nilang pagmamahal nila kay Boss Dada. So ganun. One day versus 28 minutes. Natapos, lahat ng mga gustong itanong ng prosecution, straight to the point, wala nang innuendos, wala nang mga scam, sinungaling. Ano pa ba yung mga ginagamit nilang salita? Wala nang ganun, diretso na dun. Focus lang sa hearing, hindi na dun sa press tawag dyan, yung trial by publicity, kupal na yan. Panoorin natin to, ha? Pasok. Ma'am Gina, kaya po ba paulit-ulit ang sagot nyo kanina? Kasi paulit-ulit lang rin po yung tanong sa inyo. Objection, that's vague. I withdraw, Your Honor. Vague. Nice try, vague. Vague. Nice try, vague. Ang inanto na pasikat. Pero napahiya ka doon. Ligutan. Ang tagal-tagal mo sa camera. Ang tagal-tagal ng exposure mo, paulit-ulit lang yung tanong mo. Kanina din, yung isang prosecutor na tangang babae na bait-baitan, may hawak pa na krus. Anong klaseng mga prosecutor to? Ang daming pautot, may mga props pa. Ito, naka-makeup. Yung kanina naman may props na krus. Ano yan? Exorcist ka? Kinang ina ninyo? Napahiya siya. Magaling din yung bata eh. Kaya ba paulit-ulit yung sagot mo? Dahil paulit-ulit lang din yung tanong nila? Ganun din. Napahiya din yung mga senador. Bakit? Kasi yung tinatanong niligutan, yun din yung tinatanong nila. Tinanong na niligutan, sumagot naman yung tao, yun pa rin yung tinanong ng mga senador. It's either di sila nakikinig o bobo sila, o kasabwat sila sa pagpopropaganda against VP Sara. Vague. I withdraw the question, Your Honor. You should. So withdrawn. Good afternoon, Ma'am Gina. Good afternoon po. You mentioned that you were the Special Disbursing Officer of Davao City. And this is from 2018 to 2022, correct? Opo, Your Honor. And the mayor then was Vice President Sara Duterte. Opo, Your Honor. When you were SDO of Davao City, your duty pertained to disbursing confidential funds appropriated for Davao City, correct? Hindi ko maklaro ang Noon pong SDO kayo, ang duty nyo po ay ang pag-disburse ng confidential funds para sa Davao City, tama po? Tama po. And you also prepared and submitted liquidation documents during that time, correct Yes, po? tama po. And when you were SDO of Davao City, there's no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against you, correct?
Wala po. And when you were SDO of Davao City, there is no audit observation memorandum issued by the Commission on Audit against then Mayor Sara Duterte, correct? Okay, so klaro. Klaro Si Acosta, okay, kasi isa yung sa tanong nila kay Acosta eh. Anong credentials mo? Ano ka? Average? Ano ba yung sinabi ni Rapi Tulfo? Do you consider yourself or how do you consider yourself or classify yourself? Bright, average, or stupid? Ang nagtanong, undergraduate. Walang pinag-aralan. Nakatapos ng high school. Yan, smart, average, or stupid. O how do you classify yourself, rate yourself? Smart, average, or stupid? Ganun yung mga tanong niya na akala mo magna cum laude ang tarantado nagtapos sa pinaka magandang eskwelahan sa buong mundo. Eh puta, hindi naman pala ka-graduate ng kolehiyo yung ulul na yan. Okay, so tinatanong nila sa Acosta, anong credentials mo? Bakit kinuha ka ni Inday Sara sa OVP? O kasi sa Davao, siya na ang SDO ng confidential funds ng Davao City. At nung mga panahon na yun, mga bossing, na siya sa COA. Nagli-liquidate na siya sa COA. Pag nagli-liquidate siya sa COA, never siyang na-issuehan ng AOM o ng Notice of Disallowance. Never. Walang Notice of Disallowance si Inday Sara noong siya ay nasa Davao pa. At ito na yung tao niya. So kung wala naman palang ini-issue ang COA, dati madali silang nakakapag-liquidate, I assume yung ginagawa ni Acosta ngayon sa Office of the Vice President is the same nung ginagawa niya nung siya ay SDO ng Davao. Bakit nung SDO siya ng Davao, tinatanggap ng COA yung liquidation niya? Bakit ngayon na SDO na siya ng OVP, parehas naman yung pag-liquidate niya? Bakit hindi tinatanggap ng COA? Kasi nga, ang COA hawak sa liig ng Kongreso. Bakit? Katulad ngayon, si Boying, si Matibag, si John Vic, humihingi ng pera, budget sa Congress. O, kapag kaaway mo ang Congress, makakahingi ka ng budget? Hindi. Hindi ka nila bibigyan ng pera. O, ang COA ganun din. O, nung panahon na hinihiring ang COA sa kanilang budget, doon lumabas yung mga AOM, yung Notice of Disallowance. Kasi inutos na yan ng Congress sa COA na, pucha kayo, wala kayong budget kung hindi nyo kakanain to si Inday Sara. Oh, kaya wineponize ang COA dahil ang COA hawak sa liig netong mga kupal na mga congressman. Ginawa ng COA yan. Nakakapag-liquidate ako ng maayos nung SDO ko sa Davao. Kung ano yung ginawa ko ron, yun din ang ginagawa ko sa OVP. Ba't hindi nyo tinatanggap ngayon? Bakit noon tinatanggap nyo naman yung mga pag-liquidate ko sa inyo? Bakit ngayon hindi? O, kasi nga, yun nga, may impluwensya ng gobyerno. Gusto talagang sirain si Inday Sara. So, qualified ba si Gina Acosta bilang Senior Disbursement Officer or Senior Disbursing Officer? Qualified. Bakit? Wala siyang ND, Notice of Disallowance, AOM, nung nagtatrabaho siya sa Davao. So, mas qualified ba siya kaysa kay Erwin Tulfo at kay Rapi Tulfo? Oo naman. Ano ba tinapos ni Erwin Tulfo? Ano ba tinapos ni Rapi Tulfo? Ano na ba nagawa ng dalawang OOGAG na yan sa bayang Pilipinas? Eh, ang ginagawa lang naman nitong dalawang Tulfo na ito, kaya nga yaman-yaman ni Rapi Tulfo eh. Paano yumaman sila Rapi Tulfo ng ganyan? Hindi naman siya sikat na broadcaster. Sino nagbayad sa kanya ng ganyang kalaking pera? Saan galing yan? Can we assume na galing sa pagnanakaw yan? Tanong yan O, ito si Rapi Tulfo. Paano ba to yumaman? O hindi, galing man sila sa Mindanao, sa dulong-dulong part ng Mindanao. Mga mangyan, mga ano man yan, mga lumad man yang mga yan. Paano yumaman ng ganyan yan? Eh, Rapi Tulfo in action lang. Oh, sikat sila ng mga artista, mga public figure. Pinagkakitaan nila yung mga mahihirap, problema ng mahihirap para kumita ng pera. Tapos ganyan makapagsalita. Akala mo, ipinanganak sa rancho. Akala mo, anak ng hari pinanganak sa kaharian. Tangina to mga to ang yayabang. Oh, di ba? Grabe kayo makapangmata dito kay Acosta, 'di ba? Suman 22. Nakapangmata kayo dito kay Acosta. Si Acosta kahit papaano nakapagtapos pala ng pag-aaral, walang naging problema sa gobyerno, ngayon lang siya kinakasuhan. Sa tagal-tagal niyang SDO, ngayon lang siya kinakasuhan dahil tatakbo lang si Inday Sara sa 2028 at dahil isa siya sa mga pinagkakatiwalaan ni Inday Sara, siyang ginigaba. Sinong unang tinira ng gobyerno? Si Pastor Apollo Kibuloy.
Siya ang unang-unang casualty ng pag-aaway nitong Duterte at saka ng mga Marcos. Inuna nila si Pastor kasi nga alam nila masasaktan si Pangulong Duterte. Hindi nila kayang saktan si Pangulong Duterte. Para masaktan si Pangulong Duterte, titirahin na yung mga pinakamalalapit na mga kaibigan ni Pangulong Duterte. Ganon din dito kay Inday. Pinagkakatiwalaan niya yan, sisirain natin yan. Ganyan kademonyo ang mga putang ina niyan. Oo, ganyan yan. Oh, di ba? Oh, so wala siyang problema nung nasa Davao siya. Walang problema. Wala po. There's likewise no notice of suspension issued by the Commission on Audit against you, correct? When you were Wala. and there's no notice of suspension issued against then Mayor Sara Duterte, correct? Wala po. Wala rin pong notice of disallowance Wala po. laban sa inyo, wala po. Wala po. Wala rin pong notice of disallowance laban sa kay dating Mayor Sara Duterte, tama po? Tama po, wala. Ganyan magtanong. Walang ganito, tama po. Walang ganito, tama po. Ganun magtanong. Kailangan diretso, mabilis. Para yung utak ng tao, mabilis din yung response. Puta si Lagutan, isang tanong niya, 10 minutes. Walang hiya na yan. Puta ina si Franz Castro, nandiyan na naman, oh. Duling na. Duling na sa antok, oh. Hoy, Franz Castro. Tangina, wag kang makikain ng libre dyan. Ginto pa yung relo mo, ha. Tangina, mas maganda pa yung relo mo kaysa kay Inday Sara. Tapos sinasabi niyo, magnanakaw si Inday Sara. Mga tarantado kayo. And the Commission on Audit did not reopen any audit for confidential funds of Davao City, correct? Correct po. Your Honor, sorry, but I have to Your Honor. interject a continuing objection to this series of questions. May state my ground? I think I know what your ground is, counsel, but you may do so for the Your record. Honor, magically, now this witness remembers what happened in Davao. Kanina, when the prosecution was asking her, sabi niya, Counsel is "Hindi naman- testifying, Your Honor. Wait, incompetent. Counsel is testifying. Sinasabi ko sa Iligutan, the problem is you. Alam mo yung magsusyota naghiwalay, sinasabi nila, no, it's not you, it's me. Ikaw ang problema, Ligutan. Kung hindi ka naiintindihan ng tao, nasasagot naman niya ito, ikaw hindi niya nasasagot, mag-adjust ka. Kailangan maintindihan ka nung tinatanong mo. Eh, ang problema, putya, hindi ka naman kasi nagtatanong para makakuha ka ng sagot eh. Nagtatanong ka ng mabagal para tumagal yung ano mo. Siguro, pangarap mo maging artista nung bata ka, kaya lang hindi ka naman kapugian. Kaya ginagamit mo itong impeachment para medyo, ano mo yun, sumikat-sikat ka ng konti. Oh, nagagalit ka, hindi niya nasasagot. Ba't ito nasasagot? O kasi nga, tinan mo yung line of questioning nito versus yung line of questioning mo. Yung line of questioning mo, pang abnormal eh. And the objection is overruled, counsel. Counsel may proceed. Yes, Your Honor. You have no experience in confidential operations. Wala pa akong experience niyan, Your Honor. You do not know how confidential operations are done on the ground. Wala pa akong alam niyan, Your Honor. You have not undergone any formal training regarding confidential operations or activities. Wala pa akong training na ganyan. You are not aware of the operational security required when it comes to confidential operations, correct? Yes po. Wala po kayong military background. Wala po akong... May law enforcement background po ba kayo? Ano po, Your Do you have a law enforcement background? Wala po ako niyan, Your Honor. When you were SDO of the OVP, you have no authority to access security information, correct? Yes po. Wala rin po kayong authority to access classified information. Yes po. You were not also given any security clearance in the Wala. OVP. Oliver Franco, thank you very much, boss. Dahil spontaneous ka kung bumanat. Bigyan kita pang gatas. Uy, lupit ah. Salamat, Oliver Franco ah. Pandesal naman bukas. Thank you. And because you were already the SDO of Davao City, you remain familiar with the joint circular, correct? Familiar po a little, Your Honor. The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations. That's misleading, Your Honor. It's clearly in the joint circular that's the job. That's the job by an SDO to disperse confidential funds. Your Honor, the prosecution also inquired as to the contents of the joint circular. Oh, that's I'm why- examining the witness, Your Honor. If there is such a provision. The question is misleading. Witness may answer she knows. I'll allow it, counsel. Kindly answer the question. The joint circular does not require you, an SDO, to be personally involved in the agency's confidential operations on the ground. Wala pong sinabi ang... Hoy, Suman 22, visit ka. Tayo na, kaya pala hindi kita hindi kita namukaan, ikaw na pala si Suman ah. Hoy, Suman. Hoy, nang pakulay sa akin kanina si Suman 22, walang hiya ka. Kuripot. Ba't ba pati ako kasama sa pagtitipid mo? Ano ko isama sa pagtitipid? Walang hiya ka, Suman 22.
circular, Your Honor. Wala rin po bang sinabi sa joint circular na kailangan may experience kayo pagdating sa confidential operations? Wala din, Your Honor, sa akong pagka-understand. May nakalagay rin po ba sa joint circular na kailangan may kaalaman kayo kung paano ginagawa ang confidential activities? Wala ko naka-encounter na, Your Honor, sa GC. Nire-require din po ba kayo ng joint circular na mag-undergo ng formal na training para sa confidential activities? Wala, Your Honor. Nire-require po ba kayo ng joint circular na dapat ang STO merong military background? Wala ko kabasahan na, Your Honor. Wala rin ng law enforcement background? Wala rin ganung requirement? Wala, Your Honor. Nire-require ba ng joint circular na ang isang special disbursing officer kailangan may authority to access security information? Wala, Your Honor. Nire-require din po ba ng joint circular na ang STO kailangan may security clearance? Wala, Your Honor. Nire-require din po ba ng joint circular na pinagbabawal kayo mag-rely sa documents provided by a security officer? Ano yun, Your Honor? May pagbabawal po ba sa joint circular na ang nabawal mag-rely sa documents na pinoprovide ng security officer? Wala, Your Honor. The requirement of the joint circular is that a special disbursing officer must be a regular or permanent employee of the agency, correct? Opo, Your Honor. And you are a regular or permanent employee of the Office of the Vice President. Tama po ba? Tama po, Your Honor. Coterminous po, Your Honor. And the joint circular provides that it is the SO who must have access to security information. Tama po? Tama po, Your Honor. And ito rin po ba ang dahilan kaya ang SO, ang security officer, ang kailangan mag-implement ng confidential operations ng ahensya? Sa ako ang pagsabot sa GC, Your Honor. At ang security officer po, ang nag-designate dito ang head of agency, tama? Yes, ang head of agency, Your Honor. Yun din po ba ang dahilan kaya kinailangan nyo ang inputs o guidance ng security officer in preparing the physical and financial plan? Yes, Your Honor, kasi wala po akong alam sa mga operations sa ground. The OVP submitted a physical and financial plan to the Department of Budget and Management, correct? For Opo. 2022? Are you aware? Nagsubmit po ang OVP Melyamat. Pampandesal with cheese. Ay, sarap naman yan. Umagang-umaga sa Canada. ng physical and financial plan na nag-require po sa DBM. At ito pong physical and financial plan is in support of the OVP's request for confidential funds noong 2022. Opo. And the PFP, which the OVP submitted to the Department of Budget and Management, is also based on the good governance program of the OVP, correct? Wala ko ka-get sa question ni mo, Your Honor. Yung po bang physical and financial plan na sinubmit ng OVP sa Department of Budget and Management, nakabase rin po ba sa good governance program ng OVP? Opo, Your Honor. At matapos pong isubmit ang nasabing physical and financial plan, tama po ba na the Department of Budget and Management recommended the approval of the confidential funds to the Office of the President? Opo, Your Honor. And the Office of the President, through the Executive Secretary, approved the Office of the Vice President's request for confidential funds. Your Honor, at this juncture, I'll be objecting. If I may state the ground, Your Honor, please. Proceed, Counsel. The ground being, there is Thank you very much, Roxy Yamasaki. Roxy Yamasaki, mabuhay ka, ha? a distinction between, on one hand, things that may be covered on cross on a non-adverse witness. Totoo po, sa 2019 rules, nakasulat dyan, inamend ng Korte Suprema, na po pwedeng magtanong on cross yung isang partido so long as on any relevant matter. Pero po, Your Honor, in the 2019 rules, hindi po nabago. Yung rule po that is applicable to adverse witness, nakasulat po sa rule sa adverse witness, po pwede lang mag-cross sa mga bagay. Cherry Pie. Watching from Winston-Salem, North Carolina. Mabuhay ka. Good morning. Diyan sa Amerika, sana maging masaya ang araw mo. At hindi mo makasalubong yung kapitbahay mo na nanchichismis sa'yo. Pag-usapan during redirect. Ulitin ko po, mas pinalawig ng 2019 rules yung cross-examination for ordinary witnesses. Pero sa adverse witness, which we have now, hindi po pinalawig ng Supreme Court. Dapat po may relevance sa naging pag-uusap ng abogado at testigo during redirect. Now, that's the point. Now, as to who approved the confidential Gusto mo ikaw na lang. Isang buong araw kausap mo yan. 30 minutes lang kakausapin nitong abogado ng kabila. Inago mo pa eksena. Putsang ina ka. Reyna ka, ha? Ito ang Reyna. Ilan to, napaka-epal talaga ng mag-prosecution na ito. Pabayaan mo lang. Hindi nga sila nag-o-object sa'yo masyado eh.
Tapos ikaw object ka ng object. Pag nag-o-object sa'yo, galit na galit ka. Tapos ikaw object ka ng object. Ang haba-haba pa rin sinasabi mo. Inatong mga to. Gusto nyo palang maging ano? Gusto nyo palang magsalita? Mag-vlog na lang kayo. Gusto nyo palang kayo lang nagsasalita. Wala nagsasalitang iba eh. Mag-vlog ka na lang. Much Honor, it was not touched upon. It was not touched upon during the direct examination. Ulitin ko, 2019 rules, pinalawig yung Inulit pa. Kung kinangina mong haba, wala na nga kami interest. Inulit mo pa. Gago talaga. Tangina ka. cross for ordinary witness pero mas stricto pa rin yung rule applicable when it comes to adverse witness. Objection, Your Honor, that's not allowed. During cross of an adverse witness, basis rules of courts. Your Honor, may I respond? Of course you may. Your Honor, my inquiry is based on the fiscal and financial plan for 2022, which was the subject matter of the inquiry in the examination in chief, Your Honor. So the inquiry is necessitated to inform this honorable court of the entire picture. The court will, for the meantime, overrule the objection, also because this has been established, but I would like to remind counsel, this has been established already by the previous witnesses, counsel, that the confidential funds was by virtue of Pasaro, and it is indeed in the document that you are referring to. Overruled, with this answer. Ano ka ngayon? Gago. Utang ina mo, ang haba-haba nung sinabi mo, hindi naman pinayagan ni Chis Escudero. Ano mo, maswerte din tayo kahit papaano si Chis Escudero talaga yung presiding officer. Lenient si Chis. Hindi kasi siya bastos katulad ni Tulfo, ni Rapi, at ni Erwin. Napapansin nyo, pinapayagan ni Chis lahat. Di ba? Hindi yun sign ng kahinaan. Respeto tawag doon. O kaya lang, ang problema, mga bossing, inaano yun, masyadong ginagamit ng prosecution yung pagiging mabait nito ni Chis Escudero, yung pagiging lenient ni Chis Escudero. Dahil nga opportunista mga yan, mga patay gutom sa sa airtime. Baka sakali gusto nilang sumikat siguro, kaya ganun ang ginagawa nila sa kanilang mga time pag sila nagsasalita. Pero mabuti na lang, imagine niyo kung si Wing Gatchalian to, putang ina niyo, ngayon, ha? Anong sabi? Mantakin mo, sinasabi nung taon yung bobong siligutan yung tungkol sa batas. Kung buti na lang, matalino si Chis, alam niya yung sinasabi. Ang haba nung sinabi mo ligutan, putragis ka. Pero mali ka, tama yung kabila, tumigil ka. Pal. Kung si Wing Gatchalian yan, puta wala na. Tapos na siguro, baka 3 araw na, hindi niya pa nadidesisyonan yan dahil wala namang alam yun, kundi magpapogi lang sa camera dyan sa Senado. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino